Ayan po ang tema natin. So bakit po tayo naninindigan bilang afirmatibo na yung pangalang Jesus hindi kailanman ikinapit o tinaglay ng Diyos Ama? So dito, ang aking stand, patutunayan ko. Yun ang nasa Biblia. Wherein yung aking kausap, this is opposite doon sa aking kausap. Negative siya. Meaning, para sa kanya, no? Kasi negative siya, kontra siya. So sa kanya pala, tinaglay ng Diyos Ama ang pangalang Jesus ayon sa Biblia. Mamaya, titignan natin kung matitindigan niya yan sa mga talata ng kasulatan. Ngayon, pagdating kasi sa pagpapangalan, ang Diyos mismo nagpangalan. So, doon mismo sa pagpapangalan ng Diyos, sa kanyang bugtong na anak, He do it with prudence, maingat. Bakit? Dapat kasi nating i-consider, hindi lang basta magpapangalan ka, naisip mo, bawa ikaw tao, lingkod ka ng Diyos, ito ang dapat kong ipangalan. Kasi ito naisip ko eh. Hindi po ganun. Sa Biblia, mahalaga sa mga tao ng Diyos, yung pangalan, lalo na anak mo, o kaya lingkod ka ng Diyos, yung ibibigay mong pangalan, mahalaga yon. Magbabasa muna ako sa inyo ng sitas bilang patunay sa sinabi ko. Sa Ecclesiastes 7 at ang talata ay 1, ang sabi, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa sa kaarawan ng kapanganakan. So ang nagsalita nito, mangangaral na kinasihan ng Diyos sa kanyang pagsusulat. Kaya nga yung kanyang isinulat, parte yan ng kinasihang kasulatan. So ang sabi dito, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguento. So, sa pangalan, kung ikaw magpapangalan bilang tao, meron kang dapat i-consider. Ang dapat mong i-consider dyan, yung characteristics, yung circumstances, at yung holiness na nandoon sa pangalan. Hindi basta kung anong maisip mong pangalan, yun ang gusto mong ipangalan. Halimbawa, Abraham. Merong something doon sa pangalang Abraham. Isaac, Esau, Moises. There is something doon sa pangalan. Kaya hindi basta porque naisip natin, Jesus ang pangalan ng Ama. Dahil nagmana ng pangalan yung anak doon sa Diyos Ama. Kaya Jesus. Madaling sabihin eh. Pero tignan natin kung mamaya kayang patunayan. Ngayon, pagdating naman sa ating Panginoong Jesucristo, mas lalong maselan. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, God is prudent, no? Sa pagbibigay ng pangalan doon sa kanyang bugtong na anak. So, ang dapat din natin i-consider dyan, yung characteristics, yung dignity, at yung responsibilidad na ikakapit, yung responsibilidad na nasa pangalan para ikapit dun sa anak. Kaya po tayo hindi naninindigan na Jesus, ang pangalan ng Diyos Ama, tinaglay niya, once upon a time, nagtaglay siya ng pangalang Jesus. Meron pong mga duplication sa Biblia. Halimbawa, yung pangalan ni Judas, yung pangalan ni Juan, yung pangalang Jesus. So there are duplication. Kaya ibig sabihin, dapat merong distinction. Kapag sinabi mo, tinaglay ng Ama ang pangalang Jesus, paano kung makatagpo tayo sa Biblia, pangalang Jesus din? At wag naman sa akin sabihin ng ating kausap, isang pangalan lang o isang person lang sa Biblia ang nagtaglay ng pangalang Jesus. Ngayon, kung hindi naman isa ang nagtaglay ng pangalang Jesus, ilalabas, marami palang Jesus na pinamanahan ng pangalang Jesus. Kasi pinamanahan daw eh. Ito yung kanilang batayan. Babasahin muna natin yung talata. Ang sabi sa Hebreo, sa 1 at ang talata ay 4. Ganito ang pinagkamalian ng ating kausap nang mabasa yung talata. Ang sabi po ay ganito. Basahin natin yung talata. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. So kung itataas mo ang basa, yung anak ang tinutukoy dyan eh. Diba? Yung anak ng Diyos. Ang sabi, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Palighasay nagmana ng lalong marilag na pangalan ng kanyang Ama. Meron bang ganun? Wala eh. Ang nakalagay sa talata, nagmana ng marilag ng pangalan, ayon sa talata, kaysa
kanila, referring to the angels. So, merong marilag na pangalan na ayon sa talata, nagmana siya. Pero it doesn't follow na porque nabasa mo sa isang sitas, Jesus. Kasi ang pangalang ibinigay ang wika sa silong ng langit, Jesus eh. O, ito yan ang minana. Kaya nga, pagdating na sa lupa, nang ipanganak siya, ang itinawag Jesus. Kasi, yun ang minana. Which is wrong in the entire scriptures. Tandaan niyo po, mga nakikinig. Para masabi mong solidong katotohanan ng sinasabi mo, it must be conformed sa buong katotohanan ng nakasulat sa Biblia, sa buong konteksto. Kung may butas yan, it is not considered na tama. Kasi nakasulat sa Biblia, 119, at ang talata ay 160 ng aklat ng awit. Ay katotohanan. So kung hindi naman nakabatay sa buong katotohanan ng nakasulat sa Biblia, in fact, may kinokontra pang mga talata sa Biblia, mali yan. May hidwang pananampalataya ka at nasa iglesia kang mali pagka ganyan. Yung turo na ipakikilala mo sa mga tao. Di ba? Ngayon, bakit tayo naninindigan? Hindi kailanman tinaglay ng Ama yung pangalang Jesus kasi it is not fit. Bakit sasabihin mong tinaglay once upon a time? Kasi kontra siya sa paksa ko eh. Ako nga, hindi kailanman tinaglay. Negative siya. Pamamalian niya yung stand ko. Ibig sabihin, para pala sa kausap ko, once upon a time, tinaglay. At once upon a time, minana yung pangalang Jesus. So, bakit tayo naninindigan ganon? Kasi, kung lalabas, tinaglay ito ng Ama, there is misnomer. Ano ba ibig sabihin pag sinabi nating misnomer? From the 15th century, yung word na word from Old French, na ang pinanggalingan ng salita, mes, ang ibig sabihin wrongly, at nomer, to name. Ang ibig sabihin, unsuitable name. A wrong or unsuitable name or term for something or somebody. Calling something by wrong name or use of a wrong or unsuitable name or term to describe something or somebody. So, pag alam natin yung prinsipyo nung ibig sabihin ng misnomer at alam mo rin yung nakasulat na prinsipyo na konsiderasyon sa pagpapangalan sa Biblia, hindi mo sasabihin tinaglay. Once upon a time at minana pa yung pangalang Jesus. Ayan. So, mamamali na. Pag sinabi natin yung pangalang Jesus, tinaglay ng Ama, unang-una ganito. Ang sabi doon sa ulat, sa Mateo, manganganak ang wika yung babae at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. So, yung pinagkapitan pala yung Jesus, yung ipinanganak na bata. So, tanong tayo sa Biblia, lapat ba sa Diyos Ama tawagin nating Jesus? Yung kanyang pangalan once upon a time? Kasi sabi ko nga sa inyo, in naming names, kung ikaw lingkod ng Diyos, ang anak ang wika yung babae, consider yung circumstances, yung holiness na nandun sa pangalan, yung responsibility, yung characteristics, yung dignidad, etc. So, yung batang ipinanganak ni Maria, tinawag na Jesus. Fitted ba? Fitted kasi ililigtas niya. Pero pag yun, ikinapit mo naman sa Ama, ang Ama hindi naman ipinanganak eh. Diba? So, yung bata na ipinanganak, pinangan lang Jesus. Naputol ba ako? Continue. Okay po. Dito sa isang talata, 2 minuto pa. Salamat po, Mr. Moderator. Dito sa isang talata ng Juan, ganito ang ating mababasa. Sa 5 at ang talata ay 43. Ito. Ang sabi ganito, ang may sabi nito si Kristo. Masdan natin si Kristo. Tunay bang tinaglay ni Kristo kailanman yung pangalan ng kanyang Ama na Jesus? Ang sabi sa talata 5 at 43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin.
Ayan. So kapag hindi mo naintindihan yung intention ni Kristo, pag binasa mo yan, pangalan din pala ni Kristo, Jesus. O, tignan nyo uli yung talata. Babasahin ko yung talata. Ang sabi sa 543, naparito ako Last 1 minute. sa pangalan namin. Wala namang ganun namin, no? Naparito ako sa pangalan namin ng aking ama. Wala eh. Ang sabi diyan, naparito ako sa pangalan ng aking ama. Hindi porke sinabing sa pangalan ng aking ama, ang itinuturo niya doon, yung pangalan. Parang ganito. Kung gagawa kayo sa pangalan ni Jesus, ano mang inyong gagawin, gawin nyo sa pangalan ng Panginoong Jesus, sabi ni Pablo. No? Ano ibig sabihin? Ang ipanggagawa mo ba yung pangalan? Hindi. Gagawin mo sa direktiba ni Kristo. Kung paano yung instruction ni Kristo, yung iniaral ni Kristo. Sa ganong manner mo gagawin, Filipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay, maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. 10 seconds. So, 10 seconds. pag namumuhay ka sa Ebanghelyo ni Kristo, gumagawa ka sa pangalan ni Jesus. Kaya nagkamali sa pangunawa yung ating kausap ngayon na ang Time, Jesus daw once upon a time, time. pinaglay ng Diyos Ama.